Okay mga kapatid, ang ating panonoorin naman ngayon ay galing sa Pinas Balita TV. Nakarma na, Boying wala nang takas, sinampulan Korte Suprema, matinding utos, permado, tanggal sa pwesto. Patanong, no? Sino? No, kung trip nyo na may kasamang reaction video mga kapatid, panoorin po natin ito ng sabay-sabay. Balita Pinas TV, nasa description yan. I-subscribe nyan dahil nag-aatid po yan ang balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal at isang munang munting paalala kung mabagal ang inyong internet. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan. At kung gusto nyo naman ng... Ito, nag-init kasi ako ng malunggay. No? Parang masarap siya sa tiyan. Malunggay na may kasamang kamatis, tapos luya, tapos sibuyas, konting bawang. Diba? Okay na. Sabaw na. Wala lang, trip ko lang. Parang sarap humigop ng sabaw ngayon kasi malamig-lamig yung panahon. Ano? Malapit na naman ba ang flood control? Hindi, tara na. Panoorin na ho natin ito ng sabay-sabay mga kapatid. Ito ang nakakagulat. Viral trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang mga makabayan block ang tatapang kontra Vice President ng China. Pero tiklop naman sa usaping korupsyon sa Kamara kasi gamaleta rin ang pork barrel nila. Naglabas ng pahayag si retired Major General Romeo V. Puquis laban sa Makabayan Black kaugnay sa umano'y pananahimik ng grupo sa mga isyu ng korupsyon sa Kamara. Ayon sa General, kapansin-pansin umano ang pagiging agresibo ng Makabayan Black sa pagpunal laban kay Vice President Sara Duterte at Para sa akin, mga duwag yang mga yan. Bakit kanyo? Ang laki-laki ho ng korupsyon na nakikita natin. Sobrang laki ho ng korupsyon ngayon sa administrasyon na walang kinalaman po ang ating VP Sara. Hiwalay siya dun sa issue. Pero bakit ho ganun na lamang yung ibinibintang sa kanya? Eh samantalang dun ang lalaki. Diba? Bilyon, trilyon. Oh. Mga duwag yung mga yan. Duwag. Sobrang duwag. No? Kasi iniisip nila pagka napabagsak nila si PBBM, VP Sara ang mauupo. Kaya uunahan na nila. Hindi ho tanga ang taong bayan. Hindi nila iisipin na kaya nyo si VP Sara kasi pag si Bongbong ang inuna, presidente agad si VP Sara at durog lahat kayo. Matatalino na po ang mga tao ngayon, hindi katulad ng unang panahon na kaya nyong dugasin po sa pamamagitan ng inyong pagsasalita na kunwari makabayan. sa isyu ng China. Ngunit di na naging tahimik naman pagdating umano sa usapin ng katiwalian sa loob ng Kongreso. Pero bagong lahat mga kapinas, kung bago ko pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging hatilig ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, Erice binulgar ang takot sa mga dilawan sa isang Sara Duterte presidency. Naglabas sa matapang na pahayag si House Deputy Minority Leader Congressman Edgar Erice matapos niyang igiit na ang ilang miyembro ng civil society at mga kalyado niyang dilawan ay inuuna umano ang takot sa posibilidad na isang Sara Duterte presidency kahit pa kapalit nito ang pagsasantabi ng katotohanan. At kay Erice, Di ba nga ang talagang target nila nun si PBBM. Magnanakaw si PBBM, ganito si PBBM, ganyan mga dilawan eh. Pero ngayon, wala na, no? Ay! Kung makasip-sip kayo sa mga daliri, kadiri talaga yung ganyan mo. Wala kayong ginawa ngayon, kundi kung saan kayo makikinabang, hindi nyo muna babanatan. Pero ang totoo nun, banat na banat kayo sa PBBM eh. Ngayon kasi iniisip nyo kapag napabagsak si PBBM, hindi kayo ang makikinabang. Hindi talaga kayo makabayan. Anti-Duterte kayo. dahil sa pangamba na posible pamumuno ni Vice President Sara, may mga sektor na umano'y handang isakripisyo ang prinsipyo at pagiging patas sa pagtatalakay ng mga isyu lalo na sa usapin ng umano'y korupsyon sa gobyerno. Sa isang press conference, diretsahang sinabi ni Erice, maski kasama ko sa civil society at mga kasama ko sa dilawan,
They are so afraid Ayun. of Sara Duterte presidency. Isipin nyo, no? Ba't kayo matatakot kay BP Sara kung wala naman kayong ginagawang masama? Aber, doon sa mga taga-kabila, yung mga gunggongis, mga mumunggong mga utak, bakit kayo nakikita nyo ng mali? BP Sara pa rin ang babanatan ninyo. Nakikita nyo yung flood control, andyan na oh, lumulutang na sa inyo, ang daming korupsyon, tapos pupuntahan nyo Davao City. Mga munggo. Mga duwag kasi kayo. Natatapalan kayo ng salapi. That they would rather sacrifice the truth para kay erase hindi makatuwiran na manaig ang personal na political interes kaysa pagbibigay ng tapat na pagsusuri sa mga Yon. isyong kinakarap ng bansa. Anya ay dapat unahin ang katotohanan kaysa propaganda upang hindi malinlang ang publiko. Binigyang din ng kongresista na mahalaga ang panatili ng integridad sa diskursong pampolitika, lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon at paghahati ng opinyon ng mamamayan. End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani ang nasamot sa recommended reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at maraming asak nila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, grabe na mga nakaupo ngayon, dapat kong erise, manindigan ka sa katotohanan. Ipaglaban ninyo ang mga Pilipinong umaasa at walang kamalay-malay sa mga ginagawa ng mga kurakot ngayon. Takot ang mga low benders na kay Vice President Sara pilit kinakasuhan Low bender eh, no? Low bender. na walang sala. Clear yan. Laban mo Vice President Sara, laban ng taong bayan, and God bless the Philippines. Alam niyo yung nagsasabi ng ganun, low bender? Na yung ibig ko sabihin, yung nagsabi na sometimes we need Benlo. Para sa akin lang naman, no, opinion ko lang. Kawalan ho ng utak. Ay, kawalan ng utak. Parang walang utak, no? Ginagamit mo lang yung word na yon para mapagtakpan talaga yung mga pinuno mo na alam mong korap. Pero kaya lumalabas na lang sa bibig mo, korap din. Sometimes we need Benlo. Gago ka ba? Sira ulo, di ba? Para sa akin, kalokohan yun. Kaya tuloy yung mga iba, ang lalakas loob na gumawa ng mga kalokohan. Dahil sa mga namumuno ngayon ng mga palyado, mga pulpol. Dapat lang matakot sila kay kung sakaling baka upo yan, wash out silang lahat. Yun. Aminado naman si Abante last year pa niya sinabi na pati siya yung madali kung makaupo bilang presidente si Vice President Sara. Ganito, no? Para ho mas malinaw ho tayo ngayon. Ang nangyayari kay BP Sara, no, laban niya kasi itong mag-isa kung tutuusin eh. Siyempre, napadala na sa dahig si Tatay Digong. Malaking impluwensya din lalo na yun. No? Ngayon, sabi, mas malaki po ang diferensya ni BP Sara doon po sa tatay. Kasi si Tatay Digong mismong nagsabi nito, no? Ako, para sa akin, yan, yari sa akin yan. No? Pero pag si BP Sara daw, pagka nakakita ng mga durugista, mga pusher, etc., no? Mga masasamang tao na talagang karumal-dumal, ang sasabihin niya, ba't buhay pa yan? Imagine niyo yung diferensya ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, gagawin pa lang, samantalang ito, parang tunog na, bakit nabuhay pa yan? Bakit buhay pa yan? Di ba? Ngayon, siguro itong mga taga-kabila, ganyan na lamang ang takot nila, no, na wala nang ibang ginawa kundi Sara Duterte, banatan si BP Sara, banatan. Kasi nga wala na silang ligtas, sinimulan na kasi nilang siraan si BP Sara, na natatakot po silang balikan sila pag nanalo si BP Sara. Kaya sa tingin ko lang, no, parang do or die, sige tara, banatan na lang natin ng banatan. Ngayon pag nanalo pa rin, alis na lang tayo ng bansa. No? Yun na lang ang gagawin nila. Pero yun sa administrasyon ngayon, wala na silang ginawa kundi banatan si BP Sara. May nakita ba kayo mga, ito na, yung may mga kahirapan dito sa lugar ng Valenzuela, halimbawa, lalong pa-aasensuin sa mga probinsya ng Samar, Leyte, etc., kung saan-saan pa, Mindanao,
Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga lugar na mga walang tubig, walang masyadong kuryente, nagawan na ng aksyon ng ating gobyerno at mas lalo pang pinapaganda. Luzon, Visayas, Mindanao, may planong pagkabit-kabitin para iisa na lang, para pag nag-rally, yari talaga yung Malacanang. Wala tayong nakikitang mga main project sa ating Pangulo ngayon. Ang nakikita natin ngayon, puro pagpapabagsak kay Duterte, sa mga Duterte at kay BP Sara. Naalog ang mga utak nila. May narinig pa nga akong vlogger na yung title niya, respeto pa rin siguro sa'yo kuya, sir. Pero, ang sabi niya ng ganun, nagpanik na raw si BP Sara, kaya daw nag-announce na tatakbong presidente. Tingnan mo nga yung logic nyo, ano ba naman kayo mga sir? Si BP Sara pa ngayon ang nagpanik dahil nagsabi siya na tatakbo siya. Alam naman natin na tatakbo talaga yan. Kayo talaga, ang mga munggo talaga Si BP Sara pa ngayon ang nagpapanik. Hindi kaya nire-reverse nyo lang yan kasi nga talagang nagpapanik kayo, Ang maganda sigurong gawin ni BP Sara ganito, Sa susunod na speech niya, pag ako naging presidente, mananagot sa akin ang lahat ng may kinalaman sa flood control. Malalagot sa akin ang mastermind na mapapatunayan dyan sa hayop na flood control, Sarap pakinggan, At lahat ng mga sumusuporta sa mga magnanakaw, mananagot din sa akin. Ipapatupad ko ang bitay na ang mabibitay lamang ay yung mga mapapatunayan talaga. Siyempre minsan pag mayaman ka 'di ba? Minsan pera-pera lang kaya hindi natutuloy yung mga kaso-kaso. Pero sana sa panahon po ni BP Sara, managot ang dapat managot. Good news talagang kasing gusto niyang maging presidente na. Ang problema, malamang nakaharang itong mga dilawan, magkakakampi na yan lahat, magsisip-sipan na yan. Magyayakapan na lahat ng mga magnanakaw. Tignan nyo lahat ng mga magnanakaw, magyayakapan niyan para pagkaisaan si BP Sara Duterte natin. Huwag po natin hayaan yan, ipagtanggol po natin at sana manalo yan someday 2028. Abangan po natin yan sa mga magko-comment yan ng mga taga-kabila. Sige lang, free to comment po kayo dyan. Pero kapag BBM ka pa rin, nakakahiya ka na. Talaga, di ba? BBM ka pa rin, pusa. Munggo ka talaga. Nakikita mo nang ang pangit-pangit ng pamamalakad, BBM pa rin. Pinirmahan na, sasabihin nyo, hindi pa kasalanan. Munggo ka na talaga nun. Wow naman, ang galing. So, trabaho nga ng ombudsman ang mag-imbestiga sa mga hinihinala na may bahid ng katiwalian. Trabaho niya yan. Sige, imbestigahan niya ang Supreme Court Justices. Hindi ba ito pag-atake sa judiciary? Sabi niya, hindi. Kaya lang, the fact na pinaghinalaan mo na yung 15 justices baka na under the table. Hindi ba, ito tanong ko lang hindi ba, na yun? You are casting doubt on the integrity of the 15 Supreme Court justices? Anyway, good luck sa investigasyon ito ng ombudsman. Ang dami niya nang iniimbestigahan, pati Supreme Court justices iimbestigahan pa. Kumusta naman? Ito, tanong lang ito. Kumusta naman ang investigasyon nyo sa flood control? Kumusta yung pangako nyo noon? Na December 15, may makukulong ng big fish. Sino bang unang nangako niyan? Ang maalala ko lang, ito si Vince Dizon ng DPWH. Sinigundahan itong si Boying Rimulya, sinigundahan ng kanyang kapatid John Vic Rimulya, sinigundahan din ng Pangulo. December 15, walang nakulong. Bago magpasko, walang nakulong. Bago nyo mag-New Year, walang nakulong. Ngayon, anong na, Pebrero na? May napakulong nga sila, si ex-senator Revilla naman na itinuturing ng iba, ang karamihan na small piece lang siya. Hindi siya yung So, ito sana ang pagtuunan ng pansin ng ombudsman dahil klaro ang panluloko nila sa taong bayan. Bilyones o trilyones pa ang nilostay nila. Nasaan na ang investigasyon? Bakit pag initan pa nila, although ulitin ko, trabaho niya talaga yun. Kaya lang ako, bilang isang citizen, nagtataka lang ako. Opinion ko lang ito.
mataas ang respeto ko sa 15 Supreme Court Justices. Dahil ang nakikita ko sa kanila, ang kanilang inuuna ang hustisya, ang kapakanan ng taong bayan. Kaya tignan nyo yung desisyon nila sa itong desisyon sa PhilHealth. Pinabalik nila, unconstitutional yan. O, dito kay BP Sara, naniniwala ko na wala silang pinapaboran. Hindi sila pro Duterte, pro Marcos, wala. Tinitignan lang nila ano yung patas na interpretasyon ng konstitusyon. Kaya ako, bilang isang mamamayang Pilipino, natutuwa ako at meron pa tayong 15 Supreme Court Justices na puno ng integridad sa aking pananaw. Kung ang pananaw ng ombudsman, baka may under the table, o di, pagbigyan natin. Imbestigahan. Sige, simulan niyo, imbestigahan. Total, trabaho nga niya naman niya. Kaya lang, pag imbestigahan niya, hanggang imbestigasyon lang. Dahil walang kapangyarihan ng ombudsman na kasuhan ang mga impeachable officials kagaya ng mga Supreme Court Justices. Maliban lang kung matotoo yung may mga nagbabala kasi na pwedeng kasuhan ang mga Supreme Court Justices. Pwede silang i-impeach. Yes, alam nila yan. Impeachable official sila. Kaya lang, magdesisyon sila according to their conscience kung ano yung alam nilang tamang interpretasyon sa konstitusyon. Isa lang ang interpreter ng konstitusyon na nakalagay sa konstitusyon. Sila lang, yung 15 lang. Hindi yung mga retired na Supreme Court Justices. Kasi ang ating magaling na Senate President, ang isinasite niya palagi, yung mga opinion ng mga nag-retire na, wala na yun, retired na yun. Ang counted ngayon, ang masusunod, yung husga ng nakaupong 15 Supreme Court Justices. Kaya, sana, igalang, respetuhin na lang ang desisyon ng Supreme Court Justice. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong article na publish sa Abante. Title, Arrest Team versus mga senador na katambay na. Boying Rimulya. Wala umanong dapat ikabahala si Senate President Vicente Soto III sa grupong nagtutulak ng kudita sa Senado dahil malapit nang maaresto ang ilang senador na sangkot sa flood control scam. Ito ang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa gitna ng nabigong kudita sa Senado noong nakarang linggo kung saan balak sanang iluklok si Senadora Loren Legarda bilang kauna-unahang babaeng Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa programang executive session sa DZRH nitong Sabado, binati ng mga co-host ni si Soto dahil may kumiliti umano sa kanya nitong nagdaang linggo. Dito na umitsina si Rimulya at nagbigay ng mensahe kay Soto. Huwag kayong mag-alala, yung arresting team naka-standby na. Bilis. Okay, naka-standby na. Kapag may naarestong senador sa hanay ng minority bloc, mababawasan ang bilang ng grupong gustong patalsikin sa pwesto si Soto. Hindi inilahad ni Rimulya ang pangalan ng mga senador na malapit nang maaresto, pero kabilang sa iniimbestigahan ng Department of Justice ay sina Senador Joel Villanueva, Jingo Estrada, Francis Escudero at dating Senador Ramon Bong Revilla. Si Villanueva ay may kinakarap na malversation complaint kung saan kabilang siya sa respondent sa 6 na reklamo laban sa Wawao Builders at Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Submitted for resolution na ang reklamo kay Villanueva. Sina Estrada at Revilla ay may kinakarap na hiwalay na plunder complaints sa DOJ. Nakapaloob naman sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kina Villanueva, Estrada, Escudero, Revilla, dating ako Bicol Party List Representative Saldico at dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Oy. Ayon kay Prosecutor General Richard Padulyon, maaaring gamitin ng DOJ ang ilalabas na report ng Blue Ribbon Panel. At best, it may be considered as leads that the department can follow and look into, saad ni Paildon. Okay, so si Ombudsman, dating DOJ Secretary ngayon, Ombudsman Rimulya, magaling siyang magbigay ng statement sa media na ganyan. Para bang nakakatakot. Tawag namin yan, psychological warfare. Nandyan na, naka-standby na.
Iba yung salita, iba naman ang tunay na pangyayari sa ground. Example, yung doon na lang, nung DOJ secretary pa siya, si General Bantag, sabi niya, magsusurrender na. Nandyan na, mga tauhan namin, minomonitor na. Oh. Hanggang ngayon, anong nagawa nila kay Bantag? Hindi nila mahuli-huli. So, umalis siya sa DOJ, hindi nahuli si Bantag. Ngayon, ang kanyang kapatid, John B. Cremulya, problemado rin, hanggang ngayon, hindi nila mahuli-huli si Bantag. Oh, ano ba? Kay Senator Bato. Kailan ba yun? November. Sinabi niya, may warrant of arrest si Bato from ICC. Anong buwan na ngayon? November, December, January, February. 4 na buwan na. Nasaan na yung nasaan na yung ICC warrant of arrest? O, di ba? Kaya, depende sa inyo kung maniwala kayo. Kailang, madaling magbitiw ng salita, yung tunay na pangyayari sa ground, mahirap. Buhay na buhay pa ang ating justice system. Siguro, kung ang pakay nila is bawasan nga ang mga minority black senator, kaya isinama yung 3, pwede nilang magawa yon. Kailang, ang magdetermine kung maaresto o hindi ang isang tao ay ang mga korte. Ang ombudsman o ang DOJ, the only thing that they can do is to file a case in court. Ang korte, patas. Itong mga korte natin, Sandigan, RTC, titignan nila ngayon ang ano. So, huwag po tayong matakot na mabawasan ang minority senators. Laban lang po tayo. At hindi nakakasigurado si Senate President Soto sa pahayag ni dating senador, Senate President Franklin Drilon. Napakaliit yung lamang ng majority ngayon ni Soto. Anytime, something will happen. Kasi kung tama yung sources ng billionarionews.com, kailangan hindi natuloy yung kulita dahil lang sa pagpupumilit ng minority na ibalik si Marcolita as Blue Ribbon Committee Chairman. Paano kung magkasundo sila nga? Okay, sige. Hindi na si Marcolita ang ilalagay na Blue Ribbon. Iba na lang. Sample, Senator Cayetano na lang. Kasi, katanggap-tanggap sa mga sumakabilang kampo sana na 5 senador sa majority kung si Cayetano ang mag-Blue Ribbon. Paano kung pumayag si Cayetano na siya na lang mag-chairman? Sa tingin ko, baka matuloy pa rin ang kulita. Kaya, huwag kayong pakumpiyansa. Yan natin ang reaction opinion itong post ng PH Trending. Medyo nakakabahala na post ito. Sabi, kung gusto ni PBBM maibalik ang tiwala ng bayan, malinaw ang sagot, ibalik si Martin. Ibalik ang tiwala, ibalik ang subok na Martin Romualdez bilang speaker ng Kamara para sa kaayusan, para sa tiwala, para sa bayan. So, itong PH Trending, hindi ko masyadong kilala ito. Kaya lang, ito, opinion ko lang. Baka ito yung mga pages o vloggers na malaki ang tiwala kay Speaker Martin Romualdez. Kaya nagpo-post sila ng mga ganito. Tingin ko is they are testing the waters. Tinitignan nila kung ano bang pulso ng sambayanan, okay na ba na ibalik. Kasi nung una, kailan ba yun, last year, parang napilitan ba ang Malacanang na alisin siya o nag-resign siya kasi galit na galit ng taong bayan. So, tinitestingan nila, baka humupa na ang galit ng taong bayan. O, ano, mga kaibigan, payag ba kayo na ibabalik si Martin Romualdez bilang Speaker of the House? Comment nyo kano. O, dito, tignan natin sa people who reacted. 10,000 people nag-react. 8,200 ang tumatawa. 1,400 ang nag-love. 497 ang nag-like. Ibig sabihin, nasa 2,000 ang gusto, nasa 8,000 ang ayaw. So, ilang percent yan? 80% ng taong bayan ayaw ibalik. Baka itong 2,000 na nag-like o nag-love, baka trolls pa ito. Sige, subukan nyo ibalik. Tignan natin anong mangyari. Bahala ang Pangulo. Mga comments. The King of Crooks, sabi ni Berhio Tumanda. Evelyn Tingkang, in your dreams.
Mar Abuano, ito na, sabi, yes, ibalik na siya para lalong mapabilis ang mga proyekto at bumilis ang paglago ng Pilipinas. Tingnan natin kung troll ba ito. Oh, 44 friends lang. Dito mo makikita yung troll kung kakount yung mga friends nila. Ay, nako, ano ba? Evelyn Martinez, no, second time kuya. Tenong home, kahit hindi maibalik ang tiwala, basta maibalik ang pera. Jeric Palagan, si Martin ang tamang leader para ibalik ang tiwala sa Kongreso at sa gobyerno. O, tingnan natin kung 41 friends. Grabe, mga troll talaga. O. Henry Yap, ibalik ang Haring Buaya para tuluyan na tayong maging tunay na bagoong Pilipinas. Ayos. RGBO, kaganda ng naumoysan niya sa Congress. Mabuhay po kayo, Speaker. 441 friends. Ay, nako. Never, never. Okay, so, ito, opinion ko lang ito ha. Nagpaparamdam na ulit si Martin Romualdez. Kasi, mula nung nag-resign siya, wala na. Naglaylo. Nung isinampa, yung dalawang impeachment complaint labang kay BP Sara, sinabmit na ng House Secretary General sa Office of the Speaker. Yun din yung araw na bigla siyang nagpakita. Kaya ang tingin ko dyan, sabi niya, I'm back, I'm watching from a distance. Tingnan natin. So, tingin ko, yung impeachment ni BP Sara uusad sa Kongreso. Kasi marami pa siya talagang kakampi ng mga kongresista. Itong si Romualdez. Yan si Speaker Bujidi, temporary replacement lang yan. Ang tunay na speaker pa rin, walang iba kundi si Martin Romualdez. Opinion ko lang yan. Kaya ang nakikita ko, yung dalawang impeachment complaint na naisampa kay BP Sara, lulusot yan sa Committee on Justice. Then pagdating sa plenary, yan na yung tunay na labanan. Kasi baka may mga kongresista na rin na ayaw na sa impeachment. Kaya lang, kung may incentive, katulad last year, kung may pundo na i-release, tingin ko makakakuha pa rin sila ng 1/3 signature para aakyat sa Senado ang impeachment ni BP Sara. Kaya yung budget ng 2026, sabi ni Senator Amy, yung mga giniling na pork, soft pork, gagamitin yon, yung mga tinaasan nila na mga pundo ng ayuda, yung MAIP, yung medical assistance to indigent patients, dadaan yan sa mga kongresista eh. Baka yon ang gamitin nila na i-release sa mga kongresista na pipirma pabor sa impeachment ni BP Sara para maiakyat sa Senado. Kasi very confident na si Senator Soto na aabot ang impeachment ni BP Sara sa Senado. Kaya nagsasabi na siya na bibilisan nila ang trial every day daw from Monday to Friday. So nakikita ko, opinion ko lang ito, na talagang matutuloy na ngayon ang impeachment ni BP Sara. Kaya ang pag-asa natin, yung siyam na minority senators. Dahil sigurado ako na yung siyam na yan, boboto para ma-acquit si BP Sara. Kaya tinitignan nyo yung Blue Ribbon Committee report, i-recommend nila na sasampahan ng kaso yung tatlong member ng minority bloc, Escudero, yung mga pumigil noon sa impeachment ni BP Sara, yung mga nag-archive, yan na sila. Escudero, Jinggoy, and kaya labanan sa Senado. Dasal po tayo mga kaibigan na malusutan ni BP Sara itong impeachment complaint na ito. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Rugando Saso. Sabi lang niya, Ses Drilon, binasag mo naman si Rimulya. Tapos may umiiyak na emoji. Nakakalungkot. So, paano binasag o sinupalpal, binuking ni Ses Drilon si Rimulya? Ito, mayroong interview sa, I think, One News PH. Itong si Ses Drilon, mga veterano na ito. Mga kabats ito ni Corina Sanchez, Karin Davila. Saludo ako dito kay Ma'am Ses Drilon. Ito yung mga prinsipyong journalist. Veteran journalist Ses Drilon challenged DILG Secretary John Vic Rimulya regarding his potential 2028 presidential bid. So, yan, ang question and answer nila hanggang napunta sa viral. Yung sagot ni Rimulya, sabi niya, I will not run if he
meaning si PBBM, if he will not endorse me. So, viral yun. Ang hindi masyadong na-emphasize, yung response ni Ses Drilon. Sabi ni Ses Drilon, ito na yung pagbasag, supalpal. na nahimasmasan pa sa ano. Oh, sabi ni Ses Drilon, with his negative rating, Pangulo, negative rating, how can that endorsement mean anything? Ay, nako. Ibig sabihin, hindi naisip yun ni hindi naisip yun ni Rimulya. Basta importante lang, i-endorse siya ng Pangulo. Okay lang kung ang mag-endorse na Pangulo sa iyo, kagaya ni Tatay Digong, na ang rating niya mataas. Kahit si former late President Nonoy Aquino, mataas din ang exit rating niya. Basta, hindi siya mababa. Nasa above 50 ang alam ko eh. So marami pa rin ang satisfied kay performance ni President Pinoy nung umalis siya. Hindi katulad ditong presidente ngayon na nakaupo pa siya, negative na. O itong pinaka-latest yung lumabas SWS. Negative 3% ang kanya. Samantalang si BP Sara, positive 31. Ang layo. So, ano ang epekto ng pag-endorse ng Pangulo? Siguro, machinery. Kasi, siyempre, silang nakaupo eh. Mga governors, mga mayors, pwede nilang madiktahan ba o whatsoever, pondo. Pwede nilang magamit ang pondo. Yun ang advantage kung ikaw ang endorse ng administration. Kaya lang, history, hindi lahat ng ini-endorse ng administration ay nananalo. O, example, panahon ni Tatay Digong. Nung kumandidato si Tatay Digong, ang nakaupong presidente, si Pinoy Aquino, ang kandidato niya, Mar Rojas. Si Mayor Duterte, maliit lang na kandidato. First time na may taga Mindanao na lumaban ng ganong mga big fish sa politika. O, anong nangyari? Wala. Nalampasok si Mar Rojas. O, ito, nung Uniteam, sikat na sikat si Duterte, itong si BBM, na isakay siya sa Uniteam, kaya nanalo ang Uniteam dahil nandyan yung anak ng presidente. Maraming bumoto kay BBM dahil kay BP Inday Sara, Mayor Sara. Kami, mga pamilya namin, malaki-laki ang pamilya namin dito sa Mindanao, mga Ilocano. Dahil kay Mayor Sara, kasi mga Duterte kami mula sa pool. Kasi nakita namin ang Duterte brand of governance sa Davao. So, naniniwala kami nga kung anong nagawa ni Mayor Duterte sa Davao, magagawa niya sa buong bansa. Kaya, nung nabuo yung Uniteam, binutuhan namin si BBM. Kahit mga Ilocano kami, kung lumaban si then Mayor Sara as President noong 2022, wala yung Bongbong Marcos na yan kasi hindi namin kilala. Ang kilala namin, yung Marcos Sr. Bongbong, wala. Tumatak na yung isipan ko noon na parang happy-go-lucky guy siya. Kaya lang dahil nga sa Marcos Jr. at naisama kay BP Sara, kaya binutuhan namin. Kaya nabudol pala tayo. Ngayon, gustong magpa-endorse? Sige. Bakit hindi? Talagang hindi papayag ang Marcos Jr. administration na wala silang kandidato sa 2020. Kaya ito ang problema ngayon ng kakamping. Kasi nananawagan sina Trillanes, sina Llamas, Ontiveros na kailangan daw ng unity nila para matalo nila sa BP Sara. Paano sila mag-unite with Marcos camp? Na nandyan si John B. Rimulya na very loyal sa mga Marcos. Sa interview yun ni Ses Drilon, na nalaman ko na 40 years na itong pamilya Rimulya na sumusuporta sa Marcos. 40 years. 1979 pa daw eh. Marcos na sila all throughout hanggang ngayon. Kaya very loyal ang Rimulya sa mga Marcos. At yan, nakikita ko, kung may kandidato na i-endorse ni PBBM, it will be Rimulya. So, good luck po, Secretary John B. Mga Kapinas, ano na ang masasabi mo
Kung meron kayong hinangit komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung